Sa ibang balita, 12 bilyong piso ang sinasabing nakulimbat ng grupo ni Manuel Amalillo sa mga nag-invest sa kumpanya niyang Aman Futures Group. Sa Pilipinas lang po yan. Meron din daw kasi siyang mga biktima sa Malaysia kaya hindi pa po siya mapabalik sa Pilipinas. Nakatutok si Isalima Refran, exclusive. Bakit nga ba hindi kasamang nakabalik ng Pilipinas ng NBI si Manuel Amalillo? Ang dahilan, may mga gusot din daw sa Malaysia na kinasasangkutan ang presidente ng Aman Futures Group. Hinold lang muna ng Malaysian authorities si Mr. Amalillo kasi meron na mga lumutang na mga local complainants. So they have to address those complaints first bago nila i-turn over sa atin. Hindi pa malinaw kung ang mga nagrereklamo ay mga Pilipinong nabiktima rin ng Aman Futures Group sa Malaysia o mga Malaysian national talaga. Hindi pa rin malaman kung malawakan din ba ang operasyon ng Aman Futures sa Malaysia. Kasunod nito, iginit ng DOJ na hindi ang sinasabing Malaysian citizenship ang hadlang kaya hindi na ibalik sa bansa si Amalillo nitong Biyernes. May mga agam-agam din na saklaw raw ng Malaysian law si Amalillo. Pero hindi siya Malaysian national. Ang alam namin is really a Filipino citizen. Kaya walang issue dyan sa citizenship niya. ang importante raw ngayon, ginagawa na nila mga paraan para mapauwi agad si Amalillo upang harapin ang mga kaso laban sa kanya. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa Embahada ng Pilipinas sa Malaysia para sa deportation ni Amalillo. We are very serious in our efforts na mapabalik siya dito. Pero dapat galangin din natin yung proseso sa Malaysia. As far as we know, there are some people there that have also filed complaints against Amalillo. So, let us see kung ano ang susunod na mangyayari. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.